Ngayon po ay Wednesday ng ika-4 na linggo ng Kwaresma at ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Ngunit sinabi sa kanila ni Jesus, "Ang aking Ama ay patuloy na gumagawa hanggang ngayon at gayon din ako." Lalo namang pinagsikapan ng mga pinuno ng mga Hudyo na patayin siya, sapagkat hindi lamang niya nilabag ang batas tungkol sa araw ng pamamahinga, sinasabi pa niyang ang Diyos ang kanyang Ama, at sa gayon ay ipinapantay ang kanyang sarili sa Diyos. Kaya't sinabi sa kanila ni Jesus, "Dapat ninyong malaman na walang magagawa ang anak sa kanyang sarili lamang. Ang nakikita niyang ginagawa ng Ama, ang siya lamang niyang ginagawa. Ang ginagawa ng Ama ay siya ring ginagawa ng anak, sapagkat minamahal ng Ama ang anak at ipinapakita sa anak ang lahat ng ginagawa niya. At higit pa sa mga ito, ang mga gawang ipapakita sa kanya ng Ama, at kayo'y mamamangha kung paanong binubuhay ng Ama ang mga patay. Gayon din naman, binubuhay ng anak ang sinumang nais niyang buhayin. Hindi humahatol kanino man ang Ama. Sa halip ay ibinigay na niya sa anak ang buong kapangyarihang humatol, upang maparangalan ng lahat ang anak, tulad ng kanilang pagpaparangal sa Ama. Ang hindi nagpaparangal sa anak ay hindi nagpaparangal sa Amang nagsugo sa anak. Sinasabi ko sa inyo, ang nakikinig sa aking salita at sumasampalataya sa nagsugo sa akin ay may buhay na walang hanggan. Hindi na siya hahatulan, sa halip ay inilipat na siya sa buhay mula sa kamatayan. Tandaan ninyo na darating ang panahon, at ngayon na nga, na maririnig ng mga patay ang tinig ng anak ng Diyos, at ang makinig sa Kanya ay mabubuhay. Kung paanong ang Ama ang pinagmumulan ng buhay, binigyan din niya ang anak ng ganoong karapatan. Binigyan din ang anak ng kapangyarihang humatol. Yamang siya ang anak ng tao. Huwag ninyo itong pagtakhan, sapagkat darating ang oras na maririnig ng mga patay ang kanyang tinig. Sila'y muling mabubuhay. Lahat na gumawa ng mabuti ay magkakaroon ng buhay na walang hanggan, at lahat ng gumawa ng masama ay parurusahan. Hindi ako gumagawa sa sarili ko lamang. Humahatol ako ayon sa sinasabi sa akin ng Ama, kaya't matuwid ang hatol ko. Hindi ang sarili kong kalooban ang aking sinusunod, kundi ang kalooban ng nagsugo sa akin." Ang mabuting balita ng ating Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Hindi ang aking kalooban ang sinusunod ko, kundi ang kalooban ng Ama na nagsugo sa akin. Kaninong gusto o kalooban po ba ang natutupad sa ating buhay? Meron pong mga taong walang pakialam sa iniisip ng iba. Ang mahalaga sa kanila ay nagawa nila ang kanilang gusto at natupad nila ang kanilang nilalayon o ang kanilang kalooban. Meron din namang mga taong nakadepende lamang sa gusto ng iba. Sumasabay lamang sa agos. Hindi sila makapagpasya para sa kanilang sarili. Sumusunod lamang sila sa gusto ng kanilang mga magulang, ng kanilang asawa, ng kaibigan, o ng kanilang boss. Ngunit mayroon din namang mga tao na dahil sa isang noble cause or noble mission o isang marangal na misyon, isinantabi nila ang kanilang kalayaan na pumili na magpasya para sa sarili, magpahayag ng kanilang saloobin, at sila ay kumikilos ayon sa isang kautusan, at handa silang magsasakripisyo at suungin ang panganib upang matupad ang kanilang misyon, at handa nilang gampanan ang kanilang tungkulin hanggang sa huling patak ng kanilang dugo. At kung sila ay mamamatay sa kanilang paglilingkod, ito ay bahagi lamang ng kanilang tungkulin, at ito ang buhay ng ating mga sundalo. Sa mabuting balita, ipinapahayag ng ating Panginoong Jesus na ang Diyos Ama at siya ay nagiging isa sa pamamagitan ng pag-ibig. Ang lahat ng kanyang ginagawa ay naaayon sa mga ginagawa ng Ama. And He says and does nothing contrary to the will of the Father. At magkaiba man ang trabahong ating ginagawa, magkaiba man ang ating mga tungkulin, magkaiba man ang ating pamamaraan sa paglilingkod sa Diyos at sa bayan, lahat tayo ay tinawag at hinamon na tulad ng ating Panginoong Jesus. Naway ang kalooban din ng Diyos ang matutupad sa ating buhay at hindi ang ating kalooban. Na naway tulad ng ating Panginoon, masasabi din natin, hindi ang aking kalooban ang sinusunod ko,
kundi ang kalooban ng Ama. Ito po ang salita ng Diyos, ang ating gabay. Let us pray. Lord God, Almighty Father, Creator of mankind and author of peace, those who take refuge in you will be glad and forever will shout for joy. Protect our soldiers as they discharge their duties. Protect them with the shield of your strength and keep them safe from all evil and harm. Grant them courage and hope. May they ever experience your firm support, gentle love, and compassionate healing. Be their constant companion and the refuge in every adversity. Be their power and protector, leading them from darkness to light. May the power of your love enable them to return home in safety, that with all those who love and care for them, they may ever rejoice and praise you for your loving care. We ask this through Christ our Lord. Amen. Mary, Queen of Peace, pray for us. Saint Michael the Archangel, pray for us. Saint Ignatius of Loyola, pray for us. At sumainyo at sa inyong pamilya ang pagpapala na makapangyarihang Diyos, Ama, Anak, at Espiritu Santo. Amen.